Kapayapaan at pag-ibig mga kapatid, isang mapagpalang araw sa atin. Ipagpapatuloy natin yung ating part 3 ng ating topic. Ito yung kadugtong nung name of God described in a Bible. Yung kasi yung part 1 natin at saka part 2, Hebrew yun. Nakasulat sa Hebrew. Ngayon, dito sa New Testament. Siyang ginamit dito. Ito. Dito sa New Testament. Ano ba yung ginamit nila dito na salita? Kasi ang Old Testament ay isinulat ho yan sa salitang Hebreo. Ibig sabihin, yung old manuscript nito ay nakasulat lahat sa Hebreo. Ngayon, nung panahon na ng ating Panginoong Jesucristo, sa New Testament, to sa 4 Gospel na to, hindi na ho sila gumamit ng Hebreo na salita. Ang kanilang ginamit ho sa buong aklat ng New Testament ay Grego ho ang kanilang ginamit. Babasa tayo dito sa unang Pedro. Sa kalawang Pedro pala 1:2. Sabi dyan, na maalaman mo na ito na ang alinmang hula ng kasulatang ito ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kaloob ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, sinasabi dyan, naudyukan ng banal na Espiritu. Yan. Dyan kasi, dito kasi sa New Testament, hindi na ho Hebreo ang ginamit ng mga salita ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni John, yung 12 apostol, at saka si Apostol Pablo, at saka yung lahat ng mga sumulat. Ang ginamit ho nila ay ito ho. Ang ginamit nila ay yan. Yung Lord ay Kurios. Yan, Kurios. Sa Grego, Kurios. At saka yung Theos, God, salitang Grego to. Ito na ho ang ginamit ng mga sumulat sa bagong tipan. Yung 12 apostol, si Apostol Pablo, si Marcos, si Lucas, yan ang ginamit nila. Kasi kung babasahin natin dito sa Jude. Dito sa Jude. Bagaman si Jude ay Hudyo, pero isinulat nila ito sa salitang Grego. Ito. Sapagkat may ilang tao nagsipasok ng lihim. Yung mga, hindi pala dito. Ay, tama. Nagpasok ng lihim, yung mga itinalaga nung una pa. Sa katulang ito, mga di banal, na pinalitan ng kalibugan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos, na itinatawa ang ating iisang guro at Panginoong Hesukristo. Yan. Kung dito tayo sa Greek, sa Greek, ang salitang ginamit dito, basahin. For certain person have created in and noticed those
who were long beforehand marked out for this condemnation, ungodly person, who turned the grace of our God. Kung papansinin nyo dito, ang ginamit dito, Theo, yan o. And to licentiousness and deny our only master, this potent. Tapos dito, and Lord, to Kurion, Jesus Christ, yan, Ison, Christ, Kriston, Iso, Kriston. Papansinin niyo ang ginamit dito ng mga sumulat sa Bagong Tipan ay Theo. Titingnan natin yan. Dito sa interlinear, strong Theos. Ang ibig sabihin ng Theos ay God. Yan o, God. Kasi ang ginamit doon sa Lumang Tipan ay Elohim. Pero dito ang ginamit na ay Theos. Ang ibig sabihin ay authority and power. Yan. Kasi sa Lumang Tipan, maraming ginamit doon eh. Doon ay Elohim, Il, YHWH, English translation, Lord. Ang original manuscript ng Hebreo, wag ho tayo malilito. YHWH po ang original. Nung isalin nyo yan sa English, ginawang Lord kasi hindi po pwedeng ito ang isulat. Yan. Kasi hindi ho natin alam ang bigkas nito. Tapos ito, ginamit to sa Lumang Tipan. Ito ginamit sa Lumang Tipan. Pero pagdating dito sa sa New Testament, Theos ang ginamit, yung primarily refer to the one true God. Ibig sabihin, one true God, the Creator. And sustainer of the universe as revealed in the Christian faith. Ibig sabihin, yung Theos, ito yung ginamit ng mga Kristiyano. Yan o. Ito yung ginamit ng mga Kristiyano. Yung Theos. Yan. Yan natin dito, yung Theos. Tapos yung Kurion. Yan. Yan o. Kurion, isa yung Kurios. Nang ibig sabihin ay Lord, Master. Yan. Tingnan natin kasi ang ginamit 'di ba sa sa Lumang Tipay, Adonai. Yan o, Adonai. Ngayon ang ginamit sa Grego, sa Bagong Tipan, Kurios, Lord, Master. Wag po tayo malilito dyan. Kasi meron ho tayong tawag dito, pagkakaiba dyan. Sa Lumang Tipan, Adonai, YHWH, Lord. Malaking Lord ho yan. Yan, Kurios. Yan. Ang sabihin dyan ay Master. Sabihin supremacy, authority. Yan ang ibig sabihin yan. Yan. Kung pupunta tayo dito sa sa sulat ni Mateo. Si Mateo po ay dito sa 4:7. Kasi ito, kinote to ni Mateo doon sa Lumang Tipan. Pero ang ginamit ni Mateo dito, sabi diyan, Jesus said unto him, it is written again, thou shalt not tempt the Lord thy God. Sabihin, yung ginamit dito, Lord thy God, tingnan natin sa Greek, strong Greek. Sa 4:7. Sabi dito, Jesus said unto him, on the other hand, it is written, sabi dito, you shall not put the Lord, Kurion, your God, Theon, to the test. Titingnan natin dyan, yung Lord, Kurios, diba? Yan ang ginamit ho ng mga apostol. Wag ko tayo malilito dyan. Kasi sa Grego, Adonai, YHWH, Lord. Yan ang ginamit dyan, Elohim, El. Yung El
Ayan, yung Theos, God sa Hebreo. Pero yung ginamit doon sa sa Hebreo, El. Dito sa Griego, Theos. Yan, ito yung malilito. Tapos yung ginamit naman dito yung Lord, Adonai. Tapos dito, sa Griego, Kurios, Lord. Sabi niya, Master. Yan. So yung ginamit na Mateo, yan o, Lord thy God. Titingnan natin sa ito si strong Greek. Ang ibig sabihin yan. The Lord your God, Kurion Tion. Sabihin, Lord your God, Kurios Theos. Yan. Master God. Yan o. Authority. Kasi, ayan ho ang ginamit. Ngayon, ito naman ho sa kung anong ginamit ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, ito yun. Sabi dito, sa Hebreo, Yeshua. Tayo malilito. Sa Grego, Jesus. Sa Latin, Jesus. Yan. Yan ang ginamit dyan. Hebrew at Greek. Yeshua, Jesus. Yan. So, titignan natin dito sa yan. Jesus Christ, God, Son, Savior. Yan. Jesus Christos. Theos. Jesus Sutor. Yan o. Yan sa Greek. Sa Grego. Pero isinaling yan sa English translation. Sa King James Version 1611. Yan. Kasi itong kinote ni doon to sa Deuteronomy. Itong kinote ni Mateo Deuteronomy, pero hindi niya ito isinalin sa Hebreo. Isinalin ito sa salitang Grego. Sabi dito, ye shall not tempt the Lord your God, as ye tempt Him. Yan. Sabi dyan, sa Tagalog. Dito kinuha ni Mateo yung so, huwag niyo tutuksoin ang Panginoong yung Diyos na gaya ng tutuksoin niyo siya sa masa. Papansin niyo si Mateo, hindi na ho gumamit ng salitang Hebreo. Salitang Griego na ho yung ginamit niya. Yan. Sinabi ni Jesus, nausulat din naman, huwag mong tutuksoin ang Panginoon mong Diyos. Sa pa? Si Marcos, ganun din. Si Marcos, sa 1:2, ang ginamit niya dyan ay, kanya natin. Sabi dyan, Marcos 1:2. Sabi dito, 1:1, in the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Kung papasinin niyo yung God dito, ito sa Marcos. The beginning of the gospel of Jesus Christ. Eso Cristo, the Son of God. Papasinin niyo yung God. Ang ginamit dyan ay Theos. Theos na po ang ginamit dyan. Ang ibig sabihin niya ay God. Si Kristo ay Son of God. Sabihin. Yan. Yan ang ginamit dyan ni Marcos. Yan. Natin dito sa 2. Wala na yan. Dito naman sa sulat ni Lucas. Si Lucas naman, tinan niya natin. Si Lucas 4.
4:18. Pero tingnan muna natin dito sa Tagalog. Ano sa King James Version muna. Luke 4:18. Sabi dito, "The Spirit of the Lord is upon me because He had anointed me to preach the gospel of the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach the deliverance to captives and recovering the sight to the blind, to set liberty them that we are bruised." Kung sa Tagalog natin babasahin yan, sabi dito, "Sumaakin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabuting balita. Sa mga dukha ako'y sinugo niya upang itanyag sa bihag, pagkaligtas sa mga bulag at pagkakita upang bigyan ng kalayaan ng nangapi." Yan. Dito niya ang kinote ni Lucas. Si Lucas naman kinote niya dito. Sa 61:1. Yan o. "Ang Espiritu ng Panginoon sumakin pagka pinahiran niya ako ng Panginoon upang ipangaral ng mabuting balita sa mga mo. Kanyang sinugo ako pang pagalingin ang mga bagabag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga biha, magbukas ng bilanggo at ng bilanggo." Ngayon, kung titingnan natin to sa ang ginamit dyan, yung Lord, the Spirit of the Lord. Curious na ho yung ginamit nila. Pero itong Spirit of the Lord ay tumutukoy ito sa Holy Spirit. Pneumak, curious, sabihin, Spirit, yung Spirit, yung Holy Spirit ito. Pero titingnan natin doon sa Isaias. Sa Isaias 61:1 ay tumutukoy ito doon sa Holy Spirit. The Spirit of the Lord, Ruach Adonai, di ba? Yung Adonai sa Hebreo, sa Grego, Kurios. Ruach. Ibig sabihin, tumutukoy ito sa Holy Spirit. The Spirit of the Lord, Ruach Adonai Yahweh. Adonai. Yan, Adonai. Pero doon sa, kay Lucas, sa 4:18, curious ho ang ginamit. Ay, lagpas tayo. Yan o. Curious ang ginamit po. Ngayon, dito naman tayo kay John. Kay John 1. John 1. Ay, napunta tayo sa stronghold. Tayo sa John 1:23. Kung titingnan nyo, ang ginamit naman dito ni John. Lord. Lord of the Lord. Curio. Sabihin dyan. Curious. Yan ang ginamit nila. Ibig sabihin, si Mateo, si Mark, tsaka si Luke, si John. Ang ginamit sa Grego, curious, ang ibig sabihin ay Lord o Master. Ibig sabihin ay Lord o Master, yan ang ginamit nila ni John. Yan. Ngayon, yung tawag dito, siyempre ginamit pa rin naman nila yung Aba. Yung Aba Father. Ginamit pa rin nila.
To. Yung Abba Father, ginamit pa rin nila. Kasi yan yung pangalan ng Diyos eh. Pangalan niya ng Diyos. Titingnan natin dito sa ano? Sa Roma. Tungo tayo sa Roma. Sa Roma 8:15. Sabi dito, sapagkat hindi nyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkalipin sa ikakatao, dapat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukukup. Dahil dito sumisigaw tayo ng Aba, Ama. Titingnan natin yan sa English. Aba, Father. Pero dito sa Greek, strong Greek, yan, sa 8:15, sabi dyan, Ava, Father. Tingnan natin yan. Ava. Sabihin sa Greek, Aba. Aba. Kasi yun doon sa Av lang eh. Ang ibig sabihin niya, Father, Aba. Yan, salitang Grego naman to. Father. Pater. Pater. Ibig sabihin niya pater, meaning Father, Heavenly Father. Sabi niyan, Elder, Senior. Yan. Kasi doon sa Hebreo, Aba, ito lang nakasulat eh. Pero sa yung Aba, Father yun, yan, Aba. Aba, Father. Yan pa rin naman yan ang ginamit nila. Dito sa Juan 17:26 hanggang 25:26. Sa Marcos 14:36. Sa Galacia 4:6. Sa unang Corinto 8:6. Sa Efeso 4:6. Yan. Yan ang ginamit nila pa rin dyan. Tingnan natin sa Galacia. Sa Galacia 4. Ginamit pa rin ni Pablo yung Aba. Aba, Father. Ginamit pa rin niya yung Aba, Father. Tapos dito sa unang Corinto 8:6. Titingnan niya there is but one God, the Father. Ginamit pa rin ni Pablo yung Tapos dito sa Efeso 4, sa 4:6. Sabi dyan, one God and Father. Kasi yan ang pangalan ng Diyos. Father, Aba. Pangalan din niya ng Diyos. Yung Aba, Father. Hebrew name of God. Pero sa titingnan natin doon sa Galacia. Doon sa 4:6. Sa Galacia 4:6. Bumalik sa Hebreo. Sa lexicon tayo. Dito, Aba, Father. In Greek, Aba. Sabihin yan, Father. Father. Ang Diyos ay ang ating Ama. Diyos Ama. Yan, Pater. Heavenly Father. So, ayan lang. So, ang ginamit dito
ng mga apostol ay Theos, Grigo, at Curious Lord. Yan ang ginamit nila dyan. Yan. So hanggang dito na lang mga kapatid, ang ating pag-aaral sa the name of God described in the Bible. Maraming salamat sa atin at kapayapaan at pag-ibig na sumaatin at maraming salamat sa lahat at maraming salamat sa Diyos.